Sa nakaraan nating episode, isinugal na nga ni Kapka Hibino ang kanyang sariling puso para lang makabalik sa mundo. Hindi para mabuhay bilang tao, kundi para ipagpatuloy ang laban bilang isang kaiju. Alam niyang kapag pinili niya ito, wala nang balikan ang kanyang desisyon. Hindi na siya muli magiging tao. Isinakripisyo niya ang sarili niyang buhay, ang dating pagkatao niya para muling tumayo sa battlefield bilang kaiju number 8. At ngayon, sa kanyang pagbabalik, matatalo na kaya niya ng tuluyan si kaiju number 9? Ngayong wala na siyang iniwan na anumang pag-uurungan. Sa pagpapatuloy ng ating episode, bigla ngang umatake si Kapka mula sa puntong inaakala ng lahat na siya ay tuluyan ng namatay. Bigla siyang nabuhay sa isang iglap, sumugod siya ng napakabilis at pinakawalan ng isang napakalakas na suntok. Diretso kay kaiju number 9. Nagulat ang lahat sa command center, sa evacuation shelters at maging si Vice Commander Hoshina ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Samantala, si Commander Narumi kahit sugatan at lupaypay, napasabi na lamang na, "Nagawa ko na. Ipakita mo sa amin ang kaya mo, Kapka Hibino." At sa command center may napasigaw, "Kaiju number 8, bumalik na sa frontline!" Kasunod nito, may isang opisyal na napabulong, puno ng pagtataka. "Ano to? Akala natin wala na siyang vital signs." Sumagot ang isa pang commander, "Hindi rin makapaniwala. Isa itong himala. Walang dudang himala. Pero hindi ibig sabihin nito ay tayo na ang may kalamangan." Napasabi ang isa na, "Ibig sabihin, hindi pa rin sapat ang lakas niya para tuluyang talunin ito." Habang nakatutok ang mga kamera kay Kapka, napansin ng isang kakaibang marka sa kanyang dibdib. Tila isang selyo. Agad na nagtanong ang command center, "Ano ang ginawa ni Kapka?" Si Hoshina nakakunot ang noo at napasabi na, "Ano to? May kakaiba sa kanya ngayon." At matapos ang ilang sandali, parang bigla niyang naunawaan ang sitwasyon. Gets ko na." Kasabay din nito nagsalita si Kapka. Kalmado ang tinig. "Relax lang. Makakawalan ko na ang lakas ko." Nagulat si Hoshina sa narinig niya. At sa mismong sandaling iyon, biglang sumabog ang aura ni Kapka. At biglang ang nagkaroon ng konting flashback ang eksena. Noong araw na yun, ako ang unang nakapansin. Agad akong nagulat. Agad akong kumilos. Pero hanggang doon lang ang kaya ko. Kung sana noon, isa akong commander na may 99% release force, o isang bihasang mandirigma na may pinakamahusay na espada at baril, o kahit isang bayani, isang superhero na kayang talunin ang 10,000 halimaw mag-isa, o kung ako sana ay anumang bagay maliban sa walang kapangyarihang bata. Baka hanggang ngayon nakatayo pa rin ang bahay na itinayo ng tatay ko gamit ang utang. Baka bukas pa rin ang stationery store kung saan binilhan ako ng lola ko ng una kong pencil case. Baka andun pa rin ang fried chicken store na kainan kung saan nagtatrabaho si mama tuwing part-time. Baka nandun pa rin ang playground kung saan ako nakipagsuntukan sa kaklase ko noong grade 3. At baka hawak ko pa rin ang game console na matagal ko ring pinaghirapan bago makuha. At kahit ang malikukat ni Mina, baka lahat ay nandyan pa. Madalas kong tanungin ang sarili ko, paano kaya kung nailigtas ko silang lahat? Pero sa bawat tanong na yun, lalo ko lang kinamuyan ang sarili ko. Kaya ngayon, panahon na para i-reset ang lahat ng iyon. Maaaring ang pinili kong landas bilang pagtanda ay hindi tulad ng inakala nyo noon. Pero kahit ganoon, lalaban pa rin ako. Nakataas ang ulo, hindi yuyuko, tulad ng kung paano niyang gusto makita ako. "Halika na, gawin na natin to." Biglang kumawala ang napakalakas na puwersa mula kay Kapka. Sumabog ang lakas sa buong katawan niya. Namangha at nagulat ang lahat. Sina Narumi, Mina at Hoshina. Iba ang puwersa na lumalabas dito kay Kapka. Nagkakrak ang shell niya at narang nagtatransform ito. At doon, nagsalita ang narrator. "Ngayon,
o hindi na kailanman kumawala mula sa madilim na shell ng pagsisisi. Kahit ang walang kapangyarihan, ang halimaw ng puot ay magigising. Lalong nagulat ang lahat sa transformation na nangyayari kay Kafka. Ang kanyang mga kasamahan at pati ang mga nasa command center. May nagsalita sa command center na mutation detected sa Kaiju number 8. Ano ang mga waveform na ito? Hindi ito halimaw at hindi rin tao. Resilience hindi masukat. May commander na nagsalita na ibig sabihin lampas ito sa kayang i-measure. Imposibleng mapatumba ang ganitong kalakas na halimaw. Sa kasalukuyan nating scientificong kaalaman, ang paglitaw ng ganitong nilalang ay katumbas ng katapusan ng sibilisasyon ng tao. Walang saysay ang sukat at dalawa sila. Kung sakaling maging kalaban si number 8, tunay nang nasa bingit ng katapusan ang sangkatauhan. Biglang nagsalita si Kafka. I'm sorry, pasensya na. Nagulat si Mina at Hoshina. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang humingi ng tawad si Kafka. Pagkatapos, sinabi ni Kafka na 2 drone ang nasira ako habang nagtatransform. Ipinakita sa eksena na hawak niya ang 2 wasak na drone sa magkabilang kamay. Halata ang gulat sa mukha ng mga tao sa command center. At sinabi pa ni Kafka na babayaran ko yan. Tatapusin ko lang ang sinimulan ko. Tahimik na nagsalita si Mina at puno ng katiyakan. Si Kafka yan, sigurado ako. Ngunit may isang commander pa rin na nagtanong, pero bakit ganyan ang itsura niya? Sumagot ang isa pang opisyal, hindi ko rin alam. Isa itong bagong anyo. Walang kinalaman dito ang 3rd unit. Lumipat ang eksena kay Hoshina. Napakunot ang noon niya habang nagmamasid. Posible kaya... At biglang nagsalita si Kafka. Mas malinaw ang tinig. Nakikita ko ang lahat. Tumapat ang kamera sa kanya. Bumubulwak ang kakaibang aura mula sa kanyang katawan. At sinabi na walang tigil ang pag-agos nito. Sama ng loob, panghihinayang, galit at puot. Ito ang pinagmumulan ng enerhiya ni number 8. Isang walang katapusang daloy, ganap na itim na gasolina ng kapangyarihan. Lumipat ang eksena kay Kaiju number 9. Tila nagtataka ito sa kanyang nakikita. Sa kanyang paningin, may mga aninong lumitaw, mga mandirigmang nagmula pa sa nakaraang siglo. Napabuntong hininga si Kaiju number 9 at pagkatapos, unti-unti siyang natawa. Mahina sa simula pero hanggang sa tuluyan na itong humalakhak ng malakas. Napasabi nga sa command center na tumatawa siya. Biglang nagpakawala ng napakalakas na puwersa itong si Kaiju number 9. At sa isang iglap, sumugod siya kay Kafka. Isang napakalakas na suntok ang pinakawalan niya. Direktang tumama ito kay Kafka. Ngunit, nakapagtataka, hindi man lang umatras o natinag itong si Kafka. Nakatayo lang siya. Dahan-dahan siyang tumuro at sinabi, "Hoy, masasaktan mo ang lahat dito." Habang umaatake si Kaiju number 9, kalmado pang sinabi ni Kafka na, "Lumipat tayo doon sa tore." Nagulat si Kaiju number 9 sa sinabi ni Kafka at bago pa nga siya makapagsagawa ng isa pang atake, isang napakalakas na suntok ang pinakawalan ni Kafka. Tumama iyon ng diretso, wasak ang paligid, yumanig ang buong lugar. Tumilapon si Kaiju number 9 diretso sa tore na tinutukoy ni Kafka. At sinabi ni Kafka, "Sige, simulan na natin to." Makikita si Kaiju number 9 nakabulagta sa gitna ng mga durog na gusali. Muling nagsalita itong si Kafka. "Hindi ko inaasahan na may magagawa yon sa lakas at talino ni number 9. Mas makapangyarihan siya ngayon kaysa noong 400 taon ang nakalipas. Kung hindi natin siya mapipigilan dito, ang sakunang ito ay kakalat sa buong mundo." Huminga siya ng malalim. "Okay, alright, gawin na natin to." At muling sumugod si Kafka kay Kaiju number 9. Tumilapo ng halimaw sa ere at doon na sila nagpatuloy na matinding bakbakan. Biglang gumanti si Kaiju number 9.
Pinuluputan niya si Kaiju number 8 at ibinato ito sa mga wasak na gusali. Nagpatuloy ang matinding bakbakan ng dalawa. Hindi nagpatinag itong si Kaiju number 9 at umatake gamit ang teknik ni Kaiju number 2, ang beam attack. Napasigaw ang command center na, "It's number 2 beam attack! Umiwas ka!" Habang nakatutok ang beam sa lupa, napasabi itong si Kaiju number 8. Itinutok niya sa lupa. "Dudurugin mo ba ang buong Tachikawa? Wisit ka!" Sinalag ni Kapka ang atake ni Kaiju number 9. Ang beam attack na mula sa kapangyarihan ni number 2. Pinatalsik niya ito pataas sa himpapawid at napasabi na hindi dapat gamitin ang galaw na yan. Pagkatapos, bigla pa niyang sinabi, "Ha? Bali fire?" Doon siya mismo nagulat. Sunod-sunod na atake ang ginawa nito ni Kaiju number 9. Sumigaw si Kapka, "Dito!" Sabay lumipad siya pataas. Nagulat ang mga nasa command center sa nagaganap na sagupaan at sinabi na iwasan ang lahat ng mga projectiles. Habang pinapanood ng lahat ang labanan ng dalawa, nagsalita si Narumi. Nakakainis ito. Si Isao ang kaya lang gawin ay 2 atake. Pero ito, halos 1 dosena ang pinakawalan niya na parang wala lang. Dagdag pa ng commander sa command center. Kahit ang orihinal ay hindi kayang gawin ang ganitong klaseng galaw. Walang duda, ito ang pinaka natatanging halimaw na nakita namin, ang sukdulang halimaw. At napasabi si Narumi, ngunit ang mas nakakainis ay ang number 8. Nagawa pang higitan ito at naging mas malakas na banta. Nagpatuloy si Kapka sa kanyang pag-atake. Binubugbog niya nga itong si Kaiju number 9. Napasabi ang commander sa command center, "Yes, kaya mo yan. Tapusin mo na." Habang patuloy ang laban, biglang sumigaw si Kapka, "Freeze!" Nagulat ang lahat sa command center. Nagtaka sila kung bakit sinabi ito ni Kapka. Palawakin ang danger zone sa radius na 5 kilometro. Narito na ang tunay na anyo. Unang lumitaw 400 taon na ang nakalipas. Ang parehong makasaysayang sakuna na nagbago sa Tokyo tungo sa Apo ay resulta ng Mireki Mega Monster at ng pagsabog ng network ng mga halimaw na nagkukubli sa kaila-ilaliman ng bansang ito. Nagulat sina Mina, Hoshina at Narumi. Napasabi nga itong si Hoshina na, "Mireki? Nakikipaglaban tayo sa isang alamat na halimaw?" Sabay na napabulong etong si Narumi. At sa isang network ng mga halimaw, hindi nakataka-taka, napakaraming signals na lumalabas. At bigla ngang naglabas ng malakas na puwersa ang Kaiju number 9 habang nagtatransform. Napatalsik ang lahat. Sumugod si Kapka at sinabi, "Tatalunin kita! Tapusin na natin ito!" Ngunit sinalag lamang siya ng halimaw. Napasabi si Kapka, "Siyempre, mas malakas ito ngayon kaysa sa 400 taong nakalipas." Muling sumugod si Kapka. "Una, gagawa ako ng puwang. Tapos, hahanapin ko ang kornito." Ngunit biglang umatake muli ang halimaw. Napigilan si Kapka at napasabi, "Mas lumakas pa ito. Kailangan kong humanap ng paraan para iwasan ang atake at makalapit dito." At bigla ngang nagpakawala ng malakas na sigaw ang halimaw. Nagulat ang lahat, pati sa command center. Napasabi ang isang commander, "Ano na naman ito?" At sinabi pa nga ng isa, "Napakaraming bagong signal ng mga halimaw." At bigla ngang nagsalita si Furuhashi sa comms na, "Hindi pwede! Niloloko mo ba ako?" At nagulat ang iba pang miyembro ng 3rd unit. Nabuhay ang lahat ng mga kaiju na kanilang napatay na't nakalaban. Sabay na sumigaw sa command center, "Ang mga patay na halimaw, bumabalik sila sa pagkabuhay." Pinakita ang mga kaiju na tinalo na nila. Sila Kaiju number 10 hanggang sa Kaiju number 15. Napasabi nga itong si Kapka na, "Isa na naman itong kakayahan ni number 9. Ano ang saklaw ng atake?" Sagot ng command center, "Saklaw nito ang buong Tokyo." "Hindi, buong Japan." Napasabi nga si Mina na, "Buong bansa." Lumitaw ang lahat ng kaiju, lahat ng halimaw na tinalo na nila noon. Makikita rin dito ang itsura nila Mina, Narumi at Hoshina.
Wala na talagang lakas ang lahat. Pagod na para lumaban muli sa mga panibagong halimaw na nabuhay. Napasabi si Kapka, nagkakatipon na ang lahat ng halimaw. Lahat ay nasa hangganan na. Kailangan kong magmadali. Sumugod siya kay Kaiju number 9 para tapusin na ang laban. Ngunit hindi siya makalapit. Napasabi nga si Hoshina na, delikado ito. Bumalik tayo sa umpisa. Ibig sabihin, ang susi sa tagumpay ay... Sumagot nga itong si Narumi. Weapon number 1. Makakatulong ito kay number 8 para hanapin ang puwang gamit ang clairvoyance. Napasabi naman itong si Hoshina na, pero may sapat ka pa bang lakas? At sumagot uli si Narumi na, hindi ito tungkol sa akin. Nagulat si Hoshina sa sinagot ni Narumi. Sinabi pa ni Narumi na, iyan ay hindi na kailangan pang sabihin. Pinag-aralan mo na ang galaw nito sa pamamagitan ng aking mga mata, di ba? Aking simpleng estudyante. Biglang pinakita si Kikoro Shinomiya at sumagot ito na, syempre. At biglang nag-flashback sandali. Pinakita dito ang sinabi ni Narumi. Compatible siya sa 4 na iba't ibang weapons number? Sumagot ang command center, tama. Bukod pa rito, ipinapakita niya ang class 5 compatibility sa number 4 na dating ginagamit ng kanyang ina, Commander Hikari Shinomiya. Ipinapakita rin niya ang class 4 compatibility sa number 1, number 2 at number 7. Napasabi si Hasegawa, ito ay walang katulad. Sumagot ang command center, tama. Hindi pa namin nakita ang ganitong phenomenon. Sinabi ni Hasegawa na, ipaalam agad sa pinakamataas na opisyal. Hindi pa namin kailanman harap ang ganitong sitwasyon. Kaya mag-ingat sa bawat hakbang. Huwag niyong hayaang may makaalam nito. Sumagot si Narumi, posible itong maging susi para matalo si number 9. Gusto kong bawasan ang panganib na may anumang impormasyon na makalusot kay number 9, lalo na sa mga naging bahagi na niya. Biglang nagsalita si Kikoru. Pakiusap. Turuan mo ako, Commander Narumi. Turuan mo akong gamitin ang weapon number 1. At dito na nga bumalik ang eksena sa kasalukuyan. At napasabi nga si Kapka na, Kikoru! Nagsalita si Vice Commander Hoshina. Halatang nagulat. Shinomiya, gagamit ng weapon number 1? Walang kahit anong ulat tungkol dito sa 3rd unit. Biglang sumagot si Commander Narumi. Kalmado pero may bahid ng pang-aasar. Ikaw pa ang nagsasabi niyan, ha? Ikaw nga palihim mong sinanay si Kapka Hibino sa pakikipaglaban habang nakatransform. Sandaling tumingin si Narumi sa battlefield at saka sinabi na, ito ang alas natin. Ang tanging paraan para malampasan si Kaiju number 9. Isang sandatang walang kapantay, ang weapon number 1. Unti-unting pinaliwanag ni Narumi ang kakayahan nito. Ang hindi mabilang na mga mata ng number 1. Lahat ng larangan ng paningin nito ay sabay-sabay na naibabahagi sa nagsusuot. At hindi lang yan, ganito rin ang epekto ng mga ekstrang bahagi na nakaimbak. Mariin ang huling linya niya na lahat ng paningin, lahat ng nakikita ng weapon number 1 ay nagiging mata ng gumagamit nito. Muling nagsalita si Vice Commander Hoshina. Ibig sabihin, habang lumalaban ka roon, binabahagi mo ang paningin mo kay Shinomiya, ha? Biglang nagsalita ang isang commander sa command center. Mahirap kang ipagtanggol pag umaarte ka ng ganyan, Narumi. Mahinahon, ngunit matatag ang sagot ni Commander Narumi. Ito na ang huling barahan natin. Ako ang sasalo sa buong responsibilidad. Sige, tapusin nyo na ang laban na nagsimula noon. Kikoro Shinomiya. Habang nakatingin sa halimaw, sumagot si Kikoru. Nangako ka na magbabago ang lahat, di ba? Humigpit ang hawak niya sa sandata. Nasa loob pa rin ang bagay na yon si Daddy. Kapka Hibino, sisiguraduhin kong makakarating ang kabao mo sa kornya. Kaya huwag kang magpipigil. At may bumalik na alaala kay Kapka, ang araw na namatay si Isao Shinomiya. Si Kikoru umiiyak, nanginginig, at ang mga salitang pilit niyang binibigkas noon.
Nasa loob pa rin si Daddy ng halimaw na yun. Ang pagluluksa kay Daddy, maaari pang maghintay pagkatapos muna nating talunin ang halimaw na yun. At nagsalita si Kapka na, hindi ako magpipigil. Ako ang bahala dito. Naghihintay si Chief Shinomiya. Palayain natin siya. Nanlaki ang mga mata ni Kikoru sa sagot na iyon. Pagkatapos, buong lakas niyang sinabi na, Roger that. Mariing sinabi ni Kapka na, sige na, simulan na natin ang operasyon. Oras na para tuluyang pabagsakin si Kaiju number 9 at ang Mereiki Mega Monster. Kasabay nito, sabay na sumugod sina Kapka at Kikoru. Mabilis na nag-utos si Kikoru habang nasa ere. Huwag mo siyang hayaang makapagpaputok. Sumisid tayo. Sirain ang mga attack point niya at hanapin ang core. Biglang nagsalita si Mina sa comms. Okonogi, may pakiusap ako. Pagkatapos ay lumipat ang kamera kay Kikoru. Tahimik, ngunit mabigat ang tinig niya. Noon, wala akong nagawa kundi manood. Ako ang pumigil sa lahat at hinayaan ko siyang makatakas. Pero ngayon, palalayain na kita. Maghintay ka lang, Daddy. Sunod-sunod ang naging atake ni Kikoru. Kasabay nito, umatake at sumugod si Kapka sa halimaw at tumama na nga ang suntok nito. Napasabi si Vice Commander Hoshi na tumama ang atake ni Kapka. Ibig sabihin, maayos na gumagana ang clairvoyance ni Kikoru. Sunod-sunod ang naging atake ng dalawa. Halos lahat ng suntok at hampas tumatama na sa halimaw. Sa command center napasabi ang isang commander, gumagana! Mukhang epektibo talaga ang atake ni Kaiju number 8. At habang nagpapatuloy ang laban, sinabi ni Kikoru na ako ang bahalang humarang sa mga atake niya at hahanapin ko ang core. Ngunit biglang ipinakita sa kamera ang mukha ni Kikoru, may dugong dumadaloy sa kanyang mga mata. May nagsalita mula sa command center. Nag-o-overheat na siya. Ganito kaaga? Sumagot si Vice Commander Hoshi na mukha ngang ganun. Hindi pa siya umaabot sa antas ni Commander Narumi. At higit sa lahat, sabay niyang ginagamit ang dalawang weapons number. Hindi siya magtatagal. Nagsalita si Kapka, kung ganun, paano natin tatapusin to? May kakayahan na to ni number 9. Gumagawa siya ng isang shield para protektahan ng core niya. Kailangan nating ibuhos ang lahat ng lakas natin sa isang pagkakataon kung gusto nating mabutas yun. At sumagot nga si Hoshi na ang tanong, paano natin ilalantad ang core niya? At sumagot si Kapka na ipaubayan niyo sa akin. Biglang nagsalita si Mina sa comms. I-guide niyo ang target papunta sa coordinates na minarkahan ni Okonogi. Ako ang magpapaputok ng Keraunus. Napasabi si Kapka na yung sandatang yun? Agad naman na sumagot etong si Kikoru. Okay, kuha ko. Sumugod siyang muli at umatake sa halimaw. Habang lumilipad, mariin ang kanyang tinig. Mag-focus, sundan ang signal, at hanapin ang core. Habang patuloy na sinusuri ang loob ng halimaw, gamit ang kapangyarihan ng weapon number 1, sinabi nito na ang mga fuse monster core na ito, panakip lang. Biglang nagsalita ang command center. 12% na ang binaba ng release force ni Shinomiya. Hindi pa rin huminto si Kikoru. Patuloy siyang naghahanap kahit ramdam na ramdam ng pagod at hangganan ng kanyang katawan. Muling sinabi ng command center na napakatindi ng strain na nararanasan niya. May 5% pang binaba. At nagsalita nga uli itong si Kikoru na Daddy, alam ko na ngayon kung bakit napakahigpit mo sa akin. At bumalik nga ang alaala noon. Nagkunwari siyang tulog. Narinig niya ang sinabi ng kanyang ina habang kausap ang kanyang ama. Gagawin kong matigas ang damdamin ko sa kanya. Kahit masaktan ako, para lang lumaki siyang matatag. Kaya pakiusap, siguraduhin mong mahalin mo si Kikoru para sa ating dalawa. Nang pumanaw ang kanyang ina, gumawa ng pasya ang kanyang ama sa paghasa na maging matatag ito. At doon, nauunawaan na niya ang lahat.
At bigla ngang nagsalita ito na, "Eto na! Nandito siya! Ito na ang core!" Agad siyang nagsalita sa comms, "Ipinapadala ko ang lokasyon." Mabilis ang tugon mula sa command center. Mahusay na trabaho. At nagsalita si Kikoro na, "Ang natitira na lang ay igay dito papunta roon." At bigla siyang napahinto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit? Bakit hindi tumataas ang output ko? At sa isang iglap, tinamaan siya ng matinding atake ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang boses mula sa command center. Bumababa pa ng 15%. Halos nasa sukdulan na siya. Sumigaw si Kapka, "Kikoro!" At bigla siyang sinigawan pabalik ni Kikoro, "Manatili ka sa likod!" Pagod na siya. Nanginginig ang katawan. Halos wala ng lakas. Ngunit mariin pa rin ang kanyang tinig. "Kapka Hibino, sinabi ko na sa'yo, hindi mo na ako kailangang iligtas. Ako ang tatapos sa misyong ito. Huwag kang mag-alala, hindi ako susuko. Hindi sa harap ng pagsubok at lalong hindi sa kahit anong halimaw." At biglang nagsalita si Okonogi sa comms, "150 meters na lang hanggang sa itinakdang lokasyon." Nagpatuloy si Kikoro, "Malalampasan ko si Commander Narumi at pati si Mami, maging si Daddy. Hihigitan ko silang lahat. Ako ang magiging pinakamalakas na miyembro ng Defense Force sa kasaysayan." Kasabay ng walang tigil na pag-atake ni Kikoro, sumugod din si Kapka. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Itinaboy ang halimaw patungo sa itinakdang lokasyon. Mabilis ang ulat ni Okonogi. Naabot na ang designated point. Buong lakas na sumigaw si Kapka, "Mina!" Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Mina. "Okay, kuha ko." Ipinakita si Mina habang hawak ang kanyang sandata. Sinabi nga sa command center na, "Uni-engine loading complete. Barrel cooling complete. Erosion stage 3. All systems are go." At sinabi na nga ni Mina na, "Fire!" Isang napakalakas na atake ang pinakawalan ng Kiraunus. Lahat sa command center ay napako ang tingin sa monitor. Umaasang tatama ang bala. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sumabay ng atake ang halimaw. Isang matinding banggaan ang yumanig sa paligid. Napasigaw ang commander sa command center. Na-counter niya ang atake. Sinabi pa ng isa na hinarangan niya ang Kiraunus. Nanlaki ang mata ni Mina. Ano bang klaseng halimaw to? Rapid fire lock. Mula sa command center, sinabi ni Okonogi na nag-short circuit ang line 3 at 9. Biglang tumataas ang temperatura ng barrel. Papunta na ito sa meltdown point. Napasabi nga si Mina sa kanyang sarili na hindi ko na kayang pagpatuloy at may nagsalita, "Commander Ashiro, umatras ka!" Biglang ipinakita si Kikoro Shinomiya mula sa himpapawid. Bumubulusok siya pababa at naglunsad ng isang napakalakas na atake laban sa halimaw. At nagulat si Mina sa biglaang pagnitaw niya. Mahinang nagsalita si Kikoro, "Pakiusap, weapon number 4. Alam kong nasa sukdulan na ako. Pero isa pang atake." Ipinakita sa system ang kanyang kalagayan. 51.8% na lang ang natitirang release force niya. Mariin niyang sinabi, "Mahiram ng lakas mo. Iyon lang ang kailangan ko." At nagulat ang buong command center. Mabilis na umakyat ang datos sa monitor. 93% release force. At bigla ngang sinabi ni Kikoro na ang pagiging kasapi ng Defense Force ay ang maging sibat ng bansa at kalasag ng mga tao. Pero ang huling atake na ito, iaalay ko sa iyo at sa iyo lamang. Ipinakita ang alaala ng kanyang ama, si Isao Shinomiya. Kasabay nito, pumama ang matinding atake ni Kikoro. Wasak ang malaking bahagi ng katawan ng halimaw. At sumigaw siya ng buong lakas na, "Iyon na ang susunod! Ikaw na ang bahala, Kapka Hibino!" Pagkatapos nga nito, pinakita si Kapka Hibino. Nakaayos ang kanyang tindig, isang malinaw na buwelo para sa huling napakalakas na atake. At biglang nagsalita si Kapka na, "Panahon na.
Hayaan mo ang aking kamao ang magdala ng lahat ng inyong puot. Biglang lumipat ang eksena sa command center. Mabilis na nagsalita ang isa sa mga operator. Masyado itong mabilis mag-regenerate. Hindi na natin. At bigla ngang naputol ang kanyang sinasabi. Sumagot si Kapka, kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Ayos lang. Kailangan ko lang ibuhos ang lahat sa iisang atake. Tama ba? Napatigil ang lahat. Tahimik ang command center. Nakatulala ang mga opisyal. Nag-aabang ang buong lungsod. At bigla ngang nagsalita si Ichikawa. Partner, tapusin mo na! Nagpakawala na nga ng isang napakalakas na atake itong si Kapka. Sabay biglang lumitaw ang isang flashback. Ipinakita dito ang isang batang bersyon ni Kapka. Kinakausap niya ito. Hindi ito yung eksaktong future na iniisip natin. At kasabay nga rin nito pinakita si Mina nung nag-uusap sila noon. Well, tignan natin kung sino ang magiging pinaka-cool na troop member. Sabay sabi na, it's on! Parang na-excite siya sa sarili niyang isip na kung matatapos ko ito dito sa isang malinis na suntok, astig na talaga yun. At sumagot naman ang batang bersyon niya na, oo, tama. Pinakita ang parehong batang Kapka at ang kasalukuyang Kapka. Parehong excited, sabay na handa sa laban. Wasakin natin hanggang sa pinakaloob. Ipinakita ang iba't ibang yugto ng kanyang buhay mula sa batang Kapka at hanggang sa panahon ngayon bilang Kaiju number 8. Tumama ang isang napakatinding atake. Ang halimaw ay lubhang nawasak. Wasak ang buong katawan nito. Napasigaw ang lahat sa command center. Direktang tama. Critical na tama. At pinsala sa core. Lahat nagulat. Ang mga commander sa command center, mga kasamahan at kaibigan niya, at ang mga tao na nanonood sa labanan. Ipinakita ang wasak na katawan ng halimaw. Napasabi si Okonogi na, vital signs negative. Target destroyed. Sa command center, unti-unting nagulat at nagsigawan ang lahat. Tuwang-tuwa, labis ang saya. May mga napasigaw at may mga umiyak sa sobrang tuwa. Maging sa evacuation shelter, sabi ng isang bata, si Lolo, Mami, talagang natalo niya ito. Ipinakita na rin ang lahat ng iba pang nabuhay na halimaw ay natalo na. Napasabi si Mina, nasaan si Kapka? At pinakita si Kapka, nakabulagta. Lahat nag-aalala. Sabay na nagsalita si Kapka sa sarili. Ngayon na nakuha na nila ang kanilang paghihiganti, ramdam ko silang naglalaho sa kawalan. At dahil naging isa na rin ako sa kanila, ganoon din ako. Alam ko na matatapos din ito sa ganitong paraan. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong wala akong pinagsisisihan. Pero binigay ko ang lahat ng aking makakaya. At dahil sa kanila, nagawa kong tuparin ang aking pangako. Mina, Ichikawa, Hikaru, Vice Commander Hoshina, Commander Narumi, Iharu, Haruichi, Aowi, ang Defense Force, at ang mga Monster Sweepers. Lahat kayo, maraming salamat sa inyong lahat. Iiwan ko na ang natitira sa inyong mga kamay. Nagpaalam na nga si Kapka. Ramdam na niya talaga ang kanyang pagkawala. Isinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay para sa sandaling ito. Matalo ang halimaw, matalo ang Kaiju number 9. At bigla ngang may isang nagsalita, Hindi ko hayaang mangyari ito. Nagulat nga itong si Kapka. Ha? Ano? Chief Shinomiya! Nagulat siya nang makita ito sa kanyang imahinasyon. Ano ang ginagawa mo sa loob ng isip ko? Ang mga konsensya na pinaghalo sa Mereki Mega Monster ay unti-unti nang naglalaho. Sa wakas, sila'y malaya na. Sumagot si Isao Shinomiya. Nandito ako upang magpasalamat sa iyo. Ito na ang wakas. At nagsalita naman si Kapka na, Chief, patawad. Ang halimaw na number 9 ay mas matindi kaysa sa inaasahan ko. Ang Tokyo
ganap ng wasak ngayon. Sumagot muli si Isao Shinomiya. Huwag kang mag-alala. Ganito rin ang nangyari sa number 6. Naranasan ng sangkatauhan ang napakaraming sakuna. Maraming pagkakataon na inisip natin tapos na tayo. Pero sa pamamagitan ng ating pakikibaka na natutunan natin at nakapag-adapt tayo. At sa bawat pagkakataon, nakabuo tayo ng mas matatag na mundo. Malalampasan din natin to. Babangon tayo. Garantisado ko yan. At sinabi pa nga ni Isao Shinomiya na mayroon pa akong isang huling misyon para sa iyo. Dito pa lamang talaga nagsisimula ang tunay na laban. Tulungan mo silang bumangon muli at harapin ang mga banta na darating pa. Troop member Hibino, malungkot nga na sumagot etong si Kapka. Paumanhin po. Ginawa ko na sarili kong puso bilang core. Hindi na ako makakapanatili pa sa mundong ito. At bigla ngang sumigaw si Isao Shinomiya. Tignan mo ko! At napasabi etong si Kapka, sandali! At sumugod si Isao Shinomiya dito kay Kapka. Isinaksak ang kanyang sariling puso sa dibdib ni Kapka. Hindi ko na ito kailangan. Ikaw nang bahala sa kanila para sa akin. Lalo na kay Kikoru. Sa pagpikit ng mga mata ni Kapka, unti-unting naglaho si Isao Shinomiya. Kasabay nito, unti-unti ring naglaho ang mga Mereiki Mega Monster. Biglang nagsalita ang command center. Ang Mereiki Mega Monster ay gumuho na. Lahat ng unit sa paligid, agarang lumigas. Ipinakita si Kapka na tila nauhulog mula sa himpapawid. Sumigaw si Kikoru, Kapka! Biglang dumating si Reno Ichikawa at siya ang sumalo dito kay Kapka. Nag-alala silang lahat at tinanong, ayos ka lang ba Kapka? Makikita unti-unting nababasag ang anyo ni Kaiju number 8 hanggang sa tuluyan na siyang bumalik sa pagiging tao. Muli, bilang tao sa mundong kanyang iniligtas. Siya ay nabuhay, siya ay nagtagumpay. Sa sarili niyang mga kamay, pinagkatiwalaan ng kinabukasan. At sinabi nga ni Kapka, ang huling nakita ko ay si Isao. Unti-unting naglalaho. Akala ko, ang kapalaran namin ni Kaiju number 8 ay magtatapos din doon. Nang ako'y magising, natagpuan ko ang aking sarili sa isang ospital ng Defense Force. 4 na buwan akong nanatili roon. Tumingin si Kapka sa salamin at napasabi siya sa sarili, Sino ang taong yan? Halos hindi na niya makilala ang sarili niyang anyo. Maya-maya napasilip siya sa kanyang cellphone at nakatanggap ng balita. 1,316 na halimaw ang lumitaw, 18 na Mega Monster at 7 rito ay Eminent Class at isang Special Class. Ang kabuuang pinsala ay umabot sa 56.4 trilyong yen. Nagsimula ang lahat sa Tokyo, ngunit ang sumunod na pagkawasak ay kumalat sa buong bansa. Hindi mabilang ang mga nasawi, mga sibilyan at mga kawal ng Defense Force. Kung iisipin na hindi pa mas malala ang naging pinsala, ito ay maituturing na isang himala. Gayunpaman, ang pinsalang dulot ni Kaiju number 9 ay itinuturing na ngayon bilang pinakamatinding sakuna mula nang maitayo ang Defense Force ng Japan. At tungkol naman kay Kaiju number 8, patuloy na lumalabas ang interes ng publiko. Umuusbong ang sari-saring haka-haka tungkol sa tunay nitong pagkakakilanlan. Napasabi si Kapka, grabe, seryoso? Ipinagpatuloy ang balita. Kumakalat online ang mga teorya na ito raw ay isang uri ng bagong biological na sandata. Isang halimaw na may pusong tao. May nagsasabi rin na isa itong nilalang mula sa ibang planeta. Mailan pa nga nagsasabi ang buong sakuna ay planado umano ng gobyerno at ng Bureau of Subjugation para bawasan ang populasyon. At si Kaiju number 8 raw ang tunay na nagmamaniobra sa lahat ng mga pangyayari. Napailing si Kapka at napasabi na, sa madaling sabi, ganyan na ang tingin nila. Ano ba yan? Gayunpaman, kahit makalipas ang 4 na buwan, tumanggi pa rin ang Defense Force na maglabas ng anumang detalye. Dahil sa usaping pambansang seguridad, isinilalim nila sa classified status ang lahat ng impormasyon na may kinalaman dito kay Kaiju number 8.
Hindi ko alam kung paano o bakit bumalik na ako sa anyong tao. Ginawa ko ang puso ko bilang core. At gayon pa man, ramdam ko pa rin ang pagtibok nito sa aking dibdib. At higit pa roon, may isa pang misteryong nananatili. Ang natutulog na yon. Si Isaw Shinomiya nga ba ang pumigil sa lahat ng mga nalalabing espiritu? Parang sinabi niya sa kanila na hindi pa kayo aalis. Naintindihan niyo ba? Kailangan pa rin ng bansa ng tagapagtanggol. At kung siya ang may kagagawa nito, hindi na ako magugulat. O baka naman, napagdesisyonan na lang nilang ipahiram ang kanilang lakas sa henerasyon natin sa pagkakataong ito. At bigla ngang may nagsalita, "Handa na ba kayo?" At si Mina nga biglang dumating. Napasabi si Kapka na, "Hey!" At sinabi ni Mina, "Nasa labas na ang sasakyan, tara na." Paglabas nila, nasilayan ni Kapka ang syudad at napasabi, "Ang ganda! Mukhang halos tapos na ang muling pagtatayo. Teka, grabe, parang malaking upgrade to ah." Ipinakita ang Tachikawa Defense Force Base at nagsalita nga si Okunogi na ganap na itong guho matapos ang pag-atake ni Kaiju number 10 at ang sakuna ni Kaiju number 9. Mas lalo lang nitong naantala ang konstruksyon. Kaya ngayon, mas seryoso at mas malaki ang pagpapahusay na ginagawa namin. Napasabi si Kapka, "Uy, dito yung lugar kung saan nagbanggaan kami ni Kikoro noong entrance exam." Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Kikoro. Ang pagtatalo, ang banggaan ng personalidad nilang dalawa. Training grounds, pareho pa rin ito ng tsura ng dati. Naalala rin niya dito ang mga araw ng matitinding pagsasanay. Pumasa ang lahat, pero sina Iharu, Haruichi at Ayowi, iba talaga sila. Paglingon niya, nakita niya ang bagong gusali. Ang laki ng bagong hall. Naalala ko tuloy ang inauguration ceremony natin noon. Halos tapos na rin ang dormitoryo na nawasak noon. Napasabi si Kapka, "Nakakamiss. Lalo na yung sabay-sabay kaming naliligo. Masaya talaga noon." Nagsalita si Okunogi, "Plano naming palakihin ng 50% ang training yard." Biglang nagulat si Kapka at napasigaw, "Sandali! Ibig mong sabihin, mas grabe pa ang penalty laps ngayon?" Pagdating nila sa harap ng pasukan, nagsalita si Okunogi, "Dito ang main gate." Napatigil si Kapka, "Wow! Ito na yun! Ito ang main gate." Naalala niya ang mga salitang sinabi noon habang kausap si Reno. "May tiwala ako na babalik ka." Napasabi na nga lang si Kapka na, "Oo, tama ka. Sa wakas bumalik na rin ako kung saan talaga ako nabibilang." At doon ipinakita ang lahat ng kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kasamaan sa 3rd unit na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Napasabi si Kapka na, "Nandito silang lahat." Bigla ngang nagsalita si Reno Ichikawa, "Welcome home. Palagi kitang pinaniwalaan. Alam kong babalik ka." Ipinakita si Kapka. Nanghina ang tuhod at biglang napaiyak. Hindi dahil sa nalulungkot, kundi sa sobrang tuwa. Na sobrang saya, napaiyak siya. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakabalik na siya. Kasama ang kanyang mga kaibigan, kasama ang mga taong tinuring niyang pamilya. Tinakpan niya ang kanyang muka habang umiiyak. Sabay hinampas ito. Saka nasabi niya na, "Oo, tama. Bumalik na ako." Biglang sumugod si Iharu para yakapin siya. "Gramps!" Pero imbes na yakap, tinakil siya ni Iharu. Sabay bumagsak nga itong si Kapka. Napasabi si Iharu na, "Ano ba yan? Lumambot ka na ba?" Sumagot si Kapka, "Hoy! 4 na buwan akong nasa koma. 4 na buwan akong walang malay." Napasabi nga si Haruichi na, "Grabe talaga si Iharu. Wala man lang alinlangan sa mga ganitong sandali. Bagay na bagay siya maging commander ng 3rd unit." Sumingit si Aoi, "Mas napapadali tuloy para sa amin na sumabay." Nagsalita nga si Hoshi na, "Akala ko tuluyan ka nang mawawala. Inisip ko baka hindi ka na magising. Alam mo bang dinadalaw ka namin paminsan-minsan? Siguradong wala kang napansin." Sumagot si Kapka, "Oo, literal na tulog ako." Biglang nagsalita si Mina, "At habang wala ka, nagpakasal si Naguki at Chukinoren." Agad naman sumagot si Okunogi na, "Talaga ba?" Pinakita na talagang masaya ang lahat sa pagbabalik ni Kapka. Nagtawanan, naghahalakhakan at nagreminis sa mga naganap na laban at karanasan nila.
Napasabi nga si Kapka sa sarili na siguro dapat magsalita ako ng ilang salita. Kamusta na ba lahat ngayon? Ichikawa, Iharu, Haruichi at Ayowi na italaga na bilang platoon leader simula sa susunod na taon. Dahil sa pagsusuring iyon, sinabi sa headquarters na ang 3rd unit ngayon ay kahalintulad na ng 1st unit sa lakas sa labanan. Mailan pa nga ang tumatawag dito bilang simula ng isang gintong panahon. Pagkatapos ng Kaiju number 9 disaster, inaasahan nila ang drops ng mga bagong recruit. Ngunit taliwas sa kanilang inaasahan, 4 na beses na lumaki ang bilang ng aplikasyon taon-taon. Mina at si Vice Commander Hoshina ay mas abala kaysa dati. Napasabi nga si Mina na ayoko sa office work. Si Hoshina naman ay napasabi na hey, galawin mo yung mga kamay mo. Si Kikoro naman ay nakatanggap ng hindi inaasahang promosyon. Naging bilang Vice Commander ng 1st unit sa kanyang ikalawang taon pa lamang. Nagsasanay siya ng husto. Naglalayong higitan ang kanyang ina at ang ama upang maging pinakamalakas. Kasabay nito, ang Vice Commander Hasegawa ay nailipat sa headquarters bilang isang tagapayo at biglang ang pinakita si Narumi at napasabi na bakit ka pipiliin ang headquarters kaysa sa akin? Ako'y isang commander. Hindi ito mapapatawad. Siya sabi ko sa iyo, hindi ito palalampasin. Hindi naman pinapansin ni Commander Narumi ang headquarters talaga. Pero syempre, pinilit niya lang ang kanyang pride para magreklamo pa rin. At bigla nga nagsalita si Kikoro. Ang commander ng 1st unit ang kailangang pinakamalakas. Ibig kong sabihin, sino pa ba ang pwedeng pumalit kay Commander Narumi? Sumagot si Narumi na, well, siguro tama ka. Napasabi naman sa isip niya itong si Kikoro. Mahihila ko rin siya paalis sa trono niya balang araw. At sabi naman ni Hasegawa, hindi lang ang lakas natin sa labanan ang lumago. Mukhang pwede na rin natin pagkatiwalaan si Narumi sa ilang tunay na responsibilidad. 7 eminent class ang nasupil noong sakuna ni Kaiju number 9. Hindi kabilang si Kaiju number 10 na ginawang sandata na. Ang iba pang 6 ay kasalukuyang iniingatan para sa layuning pananaliksik. Sa mga iyon, ipinakita ni Kaiju number 12 ang compatibility response kay Soichiro Hoshina, commander ng Western Division. Ngunit ang bawat isa sa mga halimaw na ito ay may mataas na intelligence at strong will. Kaya naman napakadelikado nila. Ang desisyon kung gagawing sandata o sisirain ang mga ito ay gagawin lamang pagkatapos ng masusing pagsusuri. Tungkol naman sa Kaiju number 9 body tissue, ito ay iniingatan sa ilalim ng Class 6 Level Seal Protocols, nakalock sa pinaka-secure na bolt ng Ariake Base. At sa wakas, narito ako, Kapka Hibino. Pinakita si Kapka habang nag-grocery. Biglang tumunog ang isang emergency alert. Pagtingin ng mga tao, isang napakalaking halimaw ang lumitaw. Napasigaw ang mga tao sa paligid. Ang laki! Sobrang delikado nito. Masyadong itong malapit sa atin. Agad na nagsalita si Kapka sa mga sibilyan. Ako ay miyembro ng Defense Force. Pakalmahin nyo ang sarili nyo at lumikas ng maayos. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Kaagad nag-report si Kapka sa command center. Ito si Kapka Hibino. May naispatan kaming kaiju sa Nishiki Ward. Sumagot si Hoshina mula sa command center. May nakuha na kaming reading. Nagdi-dispatch na kami ng unit. Mag-ingat sa afterbase at siguraduhin ang kaligtasan ng lahat ng sibilyan. At sumagot naman ang isang staff na, Roger! Muling nagsalita si Hoshina kay Kapka. Kapka, tandaan mo, lahat ng research institute sa mundo ay gustong malaman kung ano talaga ang Kaiju number 8. Kapag nabunyag ang pagkatao mo, malalagay ka sa panganib. Huwag kang gagawa ng anumang padalos-dalos. Sumagot si Kapka. Alam ko, mananatili ako rito at tutulungan ng mga tao hanggang dumating ang mga sundalo. Muli niyang pinaalalahanan ang mga tao. Manatiling kalmado, lumikas ng maayos. Habang nagkakagulo ang mga tao, biglang lumitaw ang halimaw sa harap ng 2 bata. Umiiyak ang mga bata at sabi nga ng isa na, hindi na kami makakatakbo. Pero matapang na nagsalita ang isang batang babae. Sasali ako sa Defense Force. Hindi ako matatakot sa mga halimaw. Hindi ako matatakot sa ganito. Hawak ng batang lalaki ang isang bato at nagsalita ito na, oo, hindi rin naman tayo makakatakas. Magkatabi nilang hinarap ang halimaw.
ibinubuhos ang lahat ng kanilang tapang. At bigla nga dumating si Kapka Hibino upang iligtas ang dalawang bata. Matapos muling makamit ang tiwala ng Defense Force noong Kaiju number 9 disaster, opisyal siyang na-reassign sa 3rd Unit. Ngayon, siya ay nagsisilbing platoon leader para sa bagong itinatag na Field Analysis Support Unit. Nagsalita si Kapka sa dalawang bata. Magaling kayo sa paghawak ng sitwasyon. Pangako ko, ligtas kayong makakauwi at huwag niyong sasabihin kahit kanino kung anong makikita ninyo, ha? Sa ilang pagkakataon, makikita siyang mag-switch at mag-transform bilang Kaiju number 8 upang iligtas ang sangkatauhan. Patuloy ang laban bilang isang Kaiju number 8. At ayun na nga mga Lods, dito nagtatapos ang Season 3 manga review ng Kaiju number 8. Sana ramdam ninyo ang bawat labanan, bawat emosyon at bawat epic na eksena na pinagdaanan natin kasama sina Kapka at ang kanyang mga kasama. Ngayon, gusto naming marinig ang inyong opinion at suggestion. Ano sa tingin ninyo ang solo leveling recap manga review na inenext natin? O may gusto pa kayong anime manga na gawan natin ng malinaw na kwento sa Tagalog? I-comment nyo lang sa baba mga Lods. Pasensya na rin kung medyo natagalan ng upload. Alam nyo naman, kailangan din natin magtrabaho at maghanap buhay para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero malaking salamat sa inyong pasensya at suporta. At sa mga taos-pusong gustong mag-donate para suportahan ng channel, pwede nyo pong isend sa ating GCash. Bawat tulong nyo, maliit man o malaki, ay malaking bagay para mas mapaganda pa natin ang content at mas mapabilis ang mga uploads. Maraming salamat mga Lods. Hanggang sa susunod na review, manatili kayong malakas at handa sa lahat ng laban. Magkita-kita tayong muli dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.